Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Leo. Naku, muntik na nasunog yung card ko. Siyak na yan. Yan ha, okay. Naku, mabuti na lang hindi nasunog. Malapit nang masunog. Yan ha. Kahit tinitingnan ko kung ano yung aking, yan, naka-video. Yan ha. So, Leo, okay. Lala baby, nagpapakilala, isang like, subscribes, and share. So, sa mga natitirang araw-linggo, ang ating tinatawag na tarot reading. Yan ha. Energy. Tingnan natin ha. Surroundings you sa mga huling araw ng Marso. Your first energy, naririto ang starfish. Okay? Open to infinite possibility. Yan. Hindi nyo nililimitahan, di ba? Kung halimbawa yung tinatawag sa trabaho, hindi kayo yung tinatawag. Sige, hanggat merong mga diyan, susunggaban nyo, di ba? Yan, hindi kayo namimili. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na, sige, basta't open, di ba? Sige, sunggab-sunggab with number 59. So, idadawn natin yung 59 sa tinatawag na 14, di ba? Yan. So, nakikita dito yung pagiging open-minded ninyo. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, sige, mapunta tayo doon. Sige, walang problema. Diba? Yan, sige, sama ako. Yan ha. Kung saan ang daloy ng hangin, sige, sama kayo. Narito, kay Otter Spirit. You are never alone. Yan, Leo ha? Okay. With the number 47. Okay? Idadaw natin ang 47 sa number 6. Yan ha? So, ibig sabihin nito, palibot kayo ng pag-ibig. Yan o, kita ninyo. Maraming nagmamahal sa inyo. Family, kung kayo may mga asawa, anak, diba? Kaibigan, diba? O mga kasama sa trabaho, kapitbahay, diba? Kung sino yan, palibot kayong pag-ibig. Okay? So, let's see. Meron ditong wombat spirit. Yan ha, okay. So, ano ibig sabihin? Be at home. Yan ha. Yan ha, okay. Ibig sabihin nito yung tinatawag na, yan, be at home sa inyong balat. Diba? Huwag ka ma-insecure. Diba? Yan. It's like love yourself. Diba? Be confident. Diba? Huwag mong i-down ang iyong tinatawag ego. Yan ha. So, meron itong 68. So, i-down natin ito sa 6 plus 8 is equals 14. Diba? So, ibig sabihin nito, yan ha. Payapa. Kailangang maging payapa ang iyong pag-iisip, ang iyong kalooban, ang iyong damdamin. Diba? It's like restless. Kayo guys feeling restless. Diba? Yan no? Kaya dito be at home. Maaring restless kayo ngayon. Diba? Relax lang kayo. Breathe out, breathe in. Diba? Breathe in, breathe out. Diba? Sandali. Iba namang tarot. Leo. Yan. Restless. Yan ha. So, meron ditong tinatawag na the world. Titingnan natin ha, kung ano itong the world na ito, bakit ito lumabas, saan itong areas sa buhay nyo. Diba? Yan. Meron bang tagumpay? Meron pang tinatawag na finish contract? Meron bang termination? Meron bang cancellation? Meron bang setbacks? O tinatawag na success? So, naririto ang tinatawag the 9, okay? The 9 of Swords. Yan. So, it's all about tagumpay. Yan. Meron kayong makakamit na tagumpay. Yan. Maaari ito'y tinatawag sa trabaho. Diba? Maaring for some of you here, yung tinatawag na your relationship to God. Diba? Maaring sabihin na natin for some of you, maaring ito'y nagseminaryo. Diba? Nakatapos na siya. Ibig sabihin, tinatawag na dadapa na ito para maglingkod sa Diyos. Maaring ito'y sabihin na nating pare, diba? Katoliko. Dadapa. Yan ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na ikakasal na siya.
kay Kristo, 'di ba? So it's so more about, meron ditong tinatawag mga philosopher, 'di ba? Yan. Maaari ito'y tinatawag na katapos ng, sabi nating PhD, pinakamataas sa lahat ng edukasyon. And they are, kung tawagin sila yung mga doktor, 'di ba? Philosopher, 'di ba? Yan. Ano pa? Yan So, ibig sabihin, nagkaroon dito ng tinatawag na graduation, 'di ba? Yan. Success. Yan, ha? So, meron ditong, it's like tinatawag, a good relationship. Ang kanilang ama is their example, 'di ba? Maaring kayo, 'di ba? Kayo ang tinatawag na maaring ang mga anak ninyo. It has something to do about success of your children. Nakikita din dito, your children are very, very proud of you. Diba? It's like whenever they go, they always telling people about you, how they describe you, Leo. Diba? Yaan. So, nakikita din dito yung tinatawag na it's about your contentment. Diba? Maaring sa mga anak mo din. Diba? Merong tinatawag success. Diba? Sa mga anak. Diba? Success sa pakikipag-deal, okay? Sa mga tao, 'di ba? Negosyo, entrepreneur, interaction, 'di ba? Commitment, maaring sabihin na natin sa marriage, 'di ba? Maaring for some of you here, huwaran kang asawa, 'di ba? Huwaran kang asawa. Yan, ha? Maaring dito sabihin na nating pinagmamalaki ka ng iyong asawa. Diba? Yan. Kaya dito dami nagmamahal sa inyo. Hindi daw kayo nag-iisa. So kaya dito open to infinite possibility. Diba? Ibig sabihin nito, wala kayong pinalalampas. Diba? It's like, nagtatrabaho ka, halimbawa sabihin natin, nagtatrabaho ka sa munisipyo. May nag-alok sa iyo. Ay, may opening sa abroad. Gusto mo ga? Sige, sanggab, lipad tayo sa aeroplano. Diba? Yan, So nakikita diyan, ha? So, for some of you here, it's like tinatawag na, it's about your religion. Diba? At home ka sa religion mo. It's like, you read the Bible, you study the Bible. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun ang iyong, it's like tinatawag na sinasabi, ipinapangaral. Diba? Maybe you're a blogger. Tinatawag, may mga, halimbawa sabihin na nating social media platform, di ba? A preacher, okay? So, lumabas dito ang tinatawag na 3, 6, 7, 8. The 8, tama, 3, 6, 8. The 8 of, ano ito? Okay? The 8 of cups, di ba? So, ibig sabihin ng the 8 of cups, ito may kinalaman sa tinatawag setbacks, di ba? Ano ito, di ba? Tinatawag pumipigil, nagpapabagal, okay? So, meron dito yung tinatawag, kung dito natin ilalagay, sa tinatawag na the world, di ba? Ano ito? From the past, di ba? Halimbawa, yung mga hindi mo nagawa sa buhay mo. Maaari sabihin na natin hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Maaari sabihin na natin hindi nagkaroon ng success sa iyong marriage life, di ba? Yaan. So, ipinapakita dito, ano ang mga nangyari from the past, di ba? Yaan. So, maaari ito yung tinatawag remembering the past. Diba? Yan. Since narito ang tinatawag na the Jupiter in to Gemini. Diba? So, nasaan ang Jupiter sa inyong buhay? Diba? So, ang Jupiter is naroon sa inyong tinatawag na it's about your creativity. Maaring ito isabihin na nating yan, ha? From the past, hindi ninyo nagawa. Maybe from when you were still small. Diba? Maaring hindi kayo nakapaglaro. Hindi mo na-enjoy ang buhay. Diba? Yaan. Maaring dito nakaranas ka ng mga kasawian. Diba? Maaring dito nakaranas kang binubuli ka. Diba? Ng mga classmates mo, ng mga friends mo. Diba? Kasi dito narito ang tinatawag the nine of wands, 'di ba? So, ibig sabihin nito, what you've learned, ano ang natutunan mo from the past? It's like tinatawag, ano ang mga
naalaala mo noong san mga nakalipas. Maaaring sabihin na nating nag-iistorya kayo dito, di ba? Kasi nakikita dito, very, very successful itong mga leyong ito. So, they are only telling stories about their past, di ba? Yan, maaring sabihin na natin, ay, noong una, doon lang kami nakatira sa ganyan, di ba? Ang bahay namin is, di ba? So, meron ditong nangyaring kapighatian, di ba? Kalungkutan, di ba? It's like merong tragedy, bullying, di ba? Maaring meron din ditong aksidente, meron ditong halimbawa nakaranas mga namatayan, di ba? Pagkasawi ng puso, di ba? So, ito yung tinatawag na remembering the past. Okay, maganda naman. Okay? So, let's see. Leo. Diba? Okay. So, meron pong celebration kung ano man ito ha. Yan, manifesting ito ha. The Three of Cups. Yan ha. So, ibig sabihin nito, merong provision, merong abundance, success, harvest. Diba? Maaring sabihin natin may papasok na pera, maaring sabihin na natin meron kayong mga makukuha, 'di ba? Maaring insurance, maaring sabihin natin meron kayong mga mare-refund, 'di ba? O baka naman nautang ka sa bangko, ibig sabihin nito tinatawag na yung loan, yung uutangin mo is maaprubahan, 'di ba? Yan maaprubahan. So maaring halimbawa sabihin ko sa pagkakasakit, maganda ang result from the doctor, 'di ba? From the surgeon, 'di ba? Yan. Yan. Kasi nakalabas ito, it's like tinatawag nawawalan ng pag-asa, 'di ba? Maaring baka akala niya wala na siyang marerepan. Kaya dito kita mo dasal-dasal siya, dasal, 'di ba? Usap-usap sa Diyos. So ibig sabihin nito kung ano itong maaring ito ngayon na i-experience ninyo, ayan na, 'di ba? Magmamaterialize na po. Yan ha. So for some of you, ibig sabihin nito merong mga inaalagaan. Kayo ba inaalagaan o tinatawag na kapamilya ninyo, 'di ba? O maaring ito ang trabaho mo. Maybe you are working in the hospital, 'di ba? Maybe you're a nurse, a doctor, 'di ba? Maybe ikaw yung paramedic, 'di ba? Sino ito? Ikaw ba inaalagaan or may mga alagain kayo? Halimbawa, nanay mo, kapatid mo, anak mo, asawa mo, 'di ba? Yan. So, kaya dito, narito, di ba, it's like tinatawag, makaka-recover na sa kanyang sakit. Hindi na siya tinatawag na pabigat, di ba? Lagi nang inaalagaan. Yan. Kasi dito, nakita mo, bumagsak yung kanyang spirituality. Kaya dito, di ba, yan, dito ha, sa 9 of Wands, bumabagsak ang kanyang spirituality. Siya lang is kumakapit sa Diyos. Kasi the 9 of Wands, kumakapit siya sa Diyos. Kung kaya, it's like tinatawag, miracle happens in the modern time. Di ba? It's like, ang miracles hindi lang nung panahon ni Jesus nangyayari. Kahit ngayon nangyayari ang miracles. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the 6 of Pentacles. Yan ha. Ano ito? Tinatawag na masyado kayong mapagbigay. Yan ha, yan ha. Masyado kayong, it's like, ang puso ninyo is parang mamon, di ba? Yan. Kahit sa mga kasamahan nyo sa trabaho, kaibigan, di ba? Hindi nyo matanggihan, di ba? Yan, kahit sa bahay, sa mga anak, sa asawa, ganyan kayo, di ba? Napaka mapagbigay. Pusong mamon, di ba? Yan. So, tingnan natin last card ha. Tinidescribe diyan. It's like kung ano itong itinanim mo, aanihin mo, 'di ba? It's like noong nung halimbawa sabihin natin may inaalagaan kayo. Halimbawa kayo ay may inaalagaan, ngayon gagantimpalaan kayo, 'di ba? Oh, gagantimpalaan kita sabi ni Jesus kasi napakamatulungin mo, hindi ka nagkikwenta ng iyong itinulong, ng iyong ibinigay. So it's about time na ikaw naman is tinatawag na kaya the Three of Cups, 'di ba? Baka naman meron ngang selebrasyon, 'di ba? Okay. So ibig sabihin nito, yung tinatawag kung ano ito, narito ang the Mars, 'di ba? It's like tinatawag na meron ditong yung tinatawag hindi stable, 'di ba? Maaring hindi stable ang iyong bahay. So magdadatingan ang mga tao
para tulungan kang kumpuniin ang bahay mo without asking for return. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na bayanihan. Okay? So kung ito naman is sabihin na nating kaperahan mo, 'di ba? It's like bumabagsak ang inyong kaperahan, 'di ba? Antay ka muna. Kung bumabagsak ang kaperahan mo dahil marami nagdadatingan, 'di ba? It's like maaring dito, 'di ba? Baka alalay din ha, baka naman ang parte ang inyong kasayahan sa bahay isunod-sunod ay ibig sabihin nito yung tinatawag ay nako mapupugrot ang iyong pira, 'di ba? Yan, baka maputulan ka ng ilaw tubig, di ba? Baka naman mamaya ma-discover mo na, naku po, natulo na pala yung bubong ko, ay ba't mo nalaman, ayan, naulan o napasok ang ulan, di ba? Yan ha. So, ibig sabihin nito, nagbabadya, okay? Alalayan. Kung halimbawa kung sino man ito ha, alalayan ang pagbibigay, di ba? Yan. Huwag bigay-bigay, okay? Yan, kasi nakikita dito, pusong mamon kayo, di ba? It's like tinatawag na pagka hindi ka nakapagbigay, nagigilty ka, di ba? So for some of you here, it's like tinatawag dito na kung hindi na ito matibay, it's like yung bahay mo, di ba? It's like yung bahay mo is malapit na magiba. Abay, ibig sabihin nito, ipagiba na, kailangan na sigurong ipa-repair, ipa-renovate, di ba? Kasi baka tamaan ng kidlat, ay naku po, Diyos ko po, baka bumagsak ang bahay, di ba? Yan. Pero nakikita dito, mukhang madaming taong magdadatingan. Mukhang sila is merong selebrasyon sa bahay ninyo, di ba? It's like, teka muna, hi, ang ating bahay, di ba? Ipaayos, kasi may mga dadating bisita, di ba? Yan. So, maraming gastusin. Diba? Yan, maraming gastusin. Yan ha. So, naririt, ay kita ninyo oh. Kita ninyo oh. Diba? Yan oh, may celebration talaga. Diba oh. Okay? The Three of Cups to the Four of Wands. Diba? Oh, sandali yung aking audio. Ano ibig sabihin ng the Three of Cups? Diba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, kung ano man ito, maaring sabihin na nating nakakuha kayo ng loan, di ba? Baka nag-a-apply kayo ng loan, yan. Maari sa pag-ibig, sa mga baka insurance, baka kung ano man ito, di ba? Kasi may pangangailangan, okay? Dahil may mangyayaring selebrasyon, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na tagumpay. It's like meron ditong magtatagumpay. Yan ha. Okay? Baka may gagraduate. Okay? Magtatapos ng pag-aaral. Okay? Magtatapos ng proyekto. May pagtatapos dito. Diba? Yan o. Maaaring sabihin natin, nagsunog kilay. So, ibig sabihin nito, yan ha. Dito. Maaring nakahiram sila ng malaking pira, 'di ba? O baka nakaane, 'di ba? Yan. Dahil gagamitin dito, 'di ba? Sa pagseselebrasyon. Kaya kita mo dito, yung bahay yan, halos mapuno, 'di ba? Yan. So let's see. Okay ha? Narito ang tinatawag na the Queen of Cups, yan ha. Anong ibig sabihin ng the Queen of Cups na ito? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kita mo napakaitim, di ba? Maitim. Yan ha. Yung pagnanasa, okay? Meron dito tinatawag pagnanasa. Yan ha. Ay, ba't ito pinadadala sa dolphins, di ba? Maring sabihin na nating may mga bagay sa buhay ninyo, kaya na siguro sabihin nating kailangan na ninyong i-let go, di ba? Kasi narito yung tinatawag pagnanasa. It's like, total di ko naman makuha, hayaan na, di ba? Ilalet go na lang, maaring tao, maaring trabaho, maaring marriage, okay? Maaring friendship, di ba? Maaring tirahang bahay, di ba? Yan. Kasi ito'y very, very maano sa puso ninyo, alagang-alaga mo ito, di ba? Ayaw na ayaw mong mawala. Pero ngayon, ibig sabihin nito, total is tinatawag na ready na kayo para ito'y i-let go na.
kalimutan. Yan ha. So napakaganda po. Okay, yan. It's like tinatawag, nagpapahirap lang ito sa akin, 'di ba? Yan oh. Kasi be at home, 'di ba? Nagpapahirap ito sa akin, kailangan ito i-let go ko na. Para kumbaga dito ay kampante ang buhay ko, masaya ang buhay ko. Thank you very much.